Malawakang ulan patuloy na umiiral sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, bunsod pa rin ang tuloy-tuloy ng extension ng tropical wave na C95W. Samantala, sa ibang bahagi naman ng Lodo Luzon, makakaranas pa rin ng ulan, dala pa rin ng habagat at kalat-kalat na pag-ulan hanggang sa bandang Saudo Luzon. Buong kanluran pa rin naman sa gloomy at overcast pa rin na panahon, asahan pa rin ang scattered showers at mga localized thunderstorms ngayong araw. At low pressure area na C94W na natiling maliit pa o maliit ang tsansa na makapasok pa ng Philippine Area of Responsibility. May nagtatanong, may northeasterly surface wind flow na raw ba? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, August 30, 2025. Ang oras nating Boss Pipe may maga ay alas 10:45 o 50 na ng umaga. Bagamat malayo na't wala tayong masyadong mararamdaman na epekto ng dating bagyong si Jacinto, na ngayon nagre-intensification pa ata ito habang tumatawid dito sa may bandang Vietnam pa. At mukhang tatawirin pa nito ang buong Vietnam hanggang sa ito ay pumunta sa may bandang Bengal Islands. However, malayo na ito at yung ating habagat ay magpapatuloy pa rin na magbubunsod ng malawakang ulan o kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa kanlurang ng bansa. However, isolated and scattered lamang ang mangyayari nito dahil hindi ganon ka-concentrated pa po o lakas ang daloy ng habagat sa kanluran ng bansa dahil medyo malayo pa yung distansya niya dahil nga po sa presensya nitong nagre-intensify pa. Tinawag na nga po sa international name na Nongfa. Bumalik sa pagiging tropical storm muli ito. Yan si dating 20W or dating bagyong Jacinto. Nagre-intensify na naman ito at nagkaroon ng international name na Nongfa. So, despite na nasa kalupa na ito, ay mapapansin natin ay nagagawa pa niyang lumakas at nagdudulot ngayon ng malawakang ulan na ngayon dyan dahil sa nakarang araw pa ay nakakailang araw na po sila na tuloy-tuloy na pag-ulan dyan sa may bandang Thailand at bandang Vietnam at Hainan. Ay ingat na lamang po sa mga OFW natin kung saan malapit kayo dyan sa sentro ni bagyong Nongfa. Yan, dating bagyong Jacinto po kasi yan. So ingat na lamang mga folks dahil asahan magdudulot yan ng posibleng malawakang baha dyan sa area. Dito naman sa bansa, makikita natin may mga ilang water vapor tayo na detect sa Doppler radar, although mga maliliitang scattered ito. So expected po ang mga biglang light to moderate showers bagay dyan sa may bandang silangang parte ng Luzon hanggang Saudo Luzon pa rin. Ayon na rin sa ating forecast ay magiging isolated lamang ito. So ibig sabihin po pwedeng biglang bumuhos ang downpour ng ulan kabilang nasa Metro Manila or maaring magiging makulimlim lang tayo sa halos maghapon pa rin. Hindi pa rin mawawala yung mga mahina at katamtamang pag-ulan dahil kahit papaano nagkaroon din ng mga pag-abon dito sa Metro Manila. At mula sa ating lightning detection system, although walang masyadong aggressive na lightning strikes, double check natin ngayon sa real time as of 10:52 AM. May mga latest na pagkulog at pagkidlat pero dito yan sa may bandang silangan ng Eastern Visayas at Mindanao. At gaya nga po ng ating sinasabi sa mga naunang mga report 2 days, 3 days ago, ay asahan po na magiging malawakan ng pag-ulan dyan. Dahil nga po yung tropical wave extension ni 95W ay nagpapaulan ngayon sa buong Eastern Visayas hanggang Mindanao. Ingat po sa mga pagbaha at makikita natin yung significant ng malawakang ulan at yung issue kasi ngayon ang flood control. So makikita ninyo ngayon sa bandang Mindanao, especially Davao City, yung effectiveness ng kanilang flood control dyan. So nagtatalo-talo ngayon kung alin daw ang mas maganda ang gawang flood control. At
At malalaman ninyo ngayon dahil dyan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao, malawakan ngayon ang magiging pag-ulan ninyo na may kasabay ng mga localized thunderstorms. Marami-rami rin yan, 12,433 discharge lightning strike dyan. Bagamat sa baybay nito ng southeastern part ng Leyte or ng Eastern Samar, ingat pa rin po dahil bukod sa malawakan ngayon ang pag-ulan ninyo dyan, ganun din sa may bandang Davao region. So, sa mga kritiko, pwede nyo ngayon i-double check ang flood control sa may bandang Mindanao. Magkakaalaman po sila kung gaano ka sufficient yung flood control dyan. Yan. Para makukumpara ninyo ngayon sa mga ibang lugar na kung saan issue ang flood control projects. So ingat po dahil konti pa lang naman yung aktibong lightning strike, sa 4 pa lang naman, pero asahan natin sa maghapon ang mga pagkulog at pagkidlat. Sa ating thunderstorm watch, care of Pag-asa ngayong araw ay nakataas po ang Southern Luzon. May 12-hour po ang extended forecast po nito. So, advice na bantayan ang mga susunod na updates at bantayan po ang magiging mga pag-ulan po ninyo. Dahil gaya ng ating mga report kahapon, lalo dyan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao, asahan po ang hanggang violent rain showers po ang mararamdaman ninyo bunsod po na extension ng suppressed trough ng tropical wave dyan na C95W. So, ingat na lamang po mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy at haze at patuloy pa rin ang mostly cloudy ang umiiral sa amin sa Caloocan at kitang-kita naman sa live CCTV natin na bagamat umaaraw-araw pero makikita natin overcast po ang paligid sa amin sa Caloocan. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 5:52 AM nakapagtala kami ng lowest of 26.1 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 30.8 degrees Celsius na itala sa amin sa Caloocan kahapon nito ng umaga at 11:39 AM. Ibig sabihin po ay medyo mataas pa rin ang naging heat index namin dahil mataas po ang naging outside humidity namin maghapon. Umalo sa 40.9 degrees Celsius na halos actual naman sa forecast ng heat index sa amin sa Caloocan. Pero kung titingnan natin yung magiging heat index forecast natin ngayong araw, mula sa aking weather station ngayong umaga, nasa 42.7 degrees Celsius na po ang aming heat index dahil po nasa 81% po yung at aming outside humidity at tumataas po yung tumataas na ngayon unti-unti yung outside temperature namin, mataas po ang inaasahan talaga naming heat index dyan. Ayun, 42.7 degrees Celsius, danger na po. So, sa mga lalabas ngayon, despite na medyo overcast, medyo maalinsangan pa rin tayo dahil mataas po ang ating heat index. So, iwasan po natin magpa-dehydrate mga folks. Bagamat yung forecast ay hanggang 39 degrees Celsius lamang daw ang naka-indicate na forecast dito sa Caloocan. So, hindi tumugma sa forecast ngayon. Iba ang naging weather pattern na ngayon sa Metro Manila. Pero base dito, pinakamataas daw hanggang 41 degrees Celsius. Pero dito sa amin sa Caloocan, base sa aking weather station, halos magpo 43 degrees Celsius na po ang init pandama. So, ibig sabihin ay mabot pa sa hanggang 42 to 43 degrees Celsius pa ang pinakamataas namin. So, malayo dito sa forecast pero kasi dito indicated na halos hindi ganun daw ang magiging alinsangan namin. Well, ano pa man ang pumasok na forecast pero base sa aking weather station, malayo, iwasan na lamang natin mag-dehydrate mga folks. At sa ibang bahagi naman ng bansa, double check natin kung tumataas na rin ang heat index dyan, lalo na sa Ilocos sa norte, sa Lawag. Well, hindi naman, 37 degrees Celsius lamang ang pinakamataas, so wala tayong magiging komento. Sa Tugigaraw, sa Cagayan Valley, double check din natin. Yes, medyo tumataas po, 39 degrees Celsius at papalo ito hanggang 41 degrees Celsius ang kanilang heat index ngayong 11 hanggang 1:00 daw ng hapon. So medyo maalinsangan na dyan sa may bandang Tugigaraw. At sa Santiago, Isabela naman, double check natin, 38 degrees Celsius po ang inyong heat index ngayon at papalo pa raw ito hanggang 44 degrees Celsius mamayang 1:00 hanggang 2:00 daw ng hapon. So medyo maalinsangan na rin dyan sa inyo sa may bandang Northeastern Luzon na. At sa may bandang Dagupan, Pangasinan naman, double check natin, well, medyo tumataas na rin, 39 degrees Celsius po at papalo sa hanggang 40 degrees Celsius po ngayong 11 hanggang 12 o'clock ng tanghali ang inyong magiging heat index. So bahagya na rin tumataas at sa Central Luzon, sa Tarlac, yes, bahagya na rin tumataas, 38 degrees Celsius pero aabot pa sa pinakamainit na 45 degrees Celsius mamayang 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. So malinaw lamang folks, maalinsangan na rin sa inyo dyan despite na overcast and gloomy ang magiging forecast maghapon sa Central Luzon at Northern Luzon.
Sa bandang Batangas naman, double check natin kung mataas na rin yung heat index. Yes, medyo mataas na. Ibig sabihin, medyo umaaraw-araw na rin dyan. Aabot sa 40 degrees Celsius po ang inyong heat index at papalo pa sa 42 degrees Celsius, extreme caution to danger, ngayong alas 11 actually, hanggang alas 12 po ng tanghali. Ayun, no? So, grabe. Mataas na rin ang heat index sa inyo dyan. So, wag masyadong magbibilad dahil mukhang masakit na sa balat yung magbilad na ngayon sa sikat ng araw ngayon. Sa bandang San Jose Occidental Mindoro, well, 37 degrees Celsius po, bahagi na rin tumataas at pinakamataas ng 38 degrees Celsius, although magiging mas maulap pa rin kayo dyan kahit papano at may mga isolated rain showers na naka-forecast. Kaya mapapansin ninyo dito yung outside humidity at heat index, hindi naman ganun katindi ang magiging epekto. Double check natin sa Palawan kung maulan pa rin ba o mababa ang heat index. Well, kung titingnan natin dito, bahagyang tumataas na rin. 38 degrees Celsius po hanggang 39 degrees Celsius po ang pinakamataas. Ibig sabihin, medyo mababa at manageable pa rin ang heat index sa inyo. Meaning, mukhang makakaranas pa rin kayo ng mga kalagtatapag ulan sa maghapon. Sa bandang Central Visayas naman, well, asahan na natin, malawakan po ang pag-ulan ninyo dyan. So, wala tayong magiging komento sa buong Visayas at Mindanao dahil nandyan ngayon ang extension po ng tropical wave ni 95W, kaya malawakan ang pag-ulan dyan sa eastern part ng Samar o buong eastern Visayas at eastern Mindanao. So yung ibang trough magtatraverse po yan, ha. So didiscuss natin yan mayang konti, yung mga detalye pa. Balik tayo dito gamit ang ating PH Extremes in past 24 hours. Nangunguna ang Katarman sa may pinakamataas na air temperature na 38.8 degrees Celsius. At sa lowest naman sa Baguio, almost stationary at 17.4 degrees Celsius po ang lowest temperature. Almost stationary lamang sa Baguio na pinakamababa sa bansa. At sa Iloilo naman, ang Sinait Synoptic Station nakaranas ng 44 mm na total rainfall. So kahapon sa amin, medyo light to moderate lang o medyo light rain lang ang naging ulan sa amin sa Caloocan kahapon at 3.3 mm lamang. So halos ambon-ambon lamang ang inabot. So, nasa total of 161.4 mm na kami in 7 days or total of 423.9 mm na for the full month of August po yan. So, tignan natin dahil difference pa lamang with 48.7 mm since hanggang bukas na lamang po ito. So, kung hindi pa umulan ngayong araw hanggang bukas, malamang hindi namin aabutin yung difference of 48.7. Pero at least, pasok pa rin siya ng halos malapit lang sa total of 472.6 mm ang supposed to be na magiging August average namin. So, consider na rin po dahil pumalo pa rin sa mahigit 400 mm ang total rainfall namin for the month of August. So, pasok pa rin siya kahit papano mga folks. Tugma pa rin at hindi pa rin bumaba yung kanya average rainfall for the month of August. At least yun ang malinaw. Sa atin namang outside humidity ay nasa 81% po tayo, mataas ang concentration. So kung mataas ang inyong air temperature dyan sa paligid sa Metro Manila, asahan natin na mataas ang ating heat index, ha. Tumaas ito ng 3% since last hour at sa ating barometric pressure 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. Mukhang unhealthy po yung ating air quality ngayon. Mukhang hindi maganda ang ating air quality, ha. 114 po yung ating air quality o yung index. Magmas po tayo lalo na sa mga sensitibong mga baga. Hindi po maganda ang masyadong unhealthy ang ating air quality. 114 po yung air quality ngayon or 48.1 micrograms per cubic meter. So magmas po tayo lalo na sa mga sensitibong mga baga. Samantala sa high tide, low tide status, makikita po na medyo low tide pa po tayo. Kaya lang, yung alon po, ha, lalo na sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ay delikado po pumalaot dahil yung extension po ng tropical wave dyan, yung surface trap, may dalang ulan po, ay delikado po pumalaot despite na hindi masyado matindi ang alon, pero magpapaalon dala po ng malakas naman ng gale force winds dyan. At sa ilang bahagi naman ng extreme Northern Luzon, medyo tumataas din daw ang alon dyan at base nga po doon sa report natin na aabot pa ng 1.25 meters. Pero the rest, although okay naman po pumalaot, alisto na lang, mag-iingat na lang po kayo sa matitinding bugso ng hangin lalo na sa kanluran, yung habagat po, magdadala ng gale force winds yan. So yung mga maliliit nating mangingisda, medyo alalay na lang po kung maaari ay
magsama po kayo ng kumpul-kumpul na mga mangingisda para at least medyo safe po ang inyong paglalayag kung may maglalayag po ngayong araw. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM at inasahang lulubog po ito mamayang 6:09 PM at ang ating halos malapit na naman na mag first quarter pero under 39% illuminated, waxing crescent pa lamang po ito, ay mag-moonrise po ito ngayong umaga 11:14 AM at lulubog naman ito mamayang gabi na at 10:41 PM. So pa-moonrise pa lamang siya, kaka-moonrise pa lamang niya, exactos elevation of 0 degrees. So kaka-moonrise pa lamang po niya ngayon yung ating buwan. Then mamayang gabi pa po ng 10:41 PM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at hanggang Linggo, inaasahan natin na partly cloudy pa rin ang ating maghapon, lalo na sa umaga at tanghali. Pero asahan din ang medyo umaaraw-araw po magiging gloomy lang ang paligid natin at overcast sa maghapon. Bukas ganun din, asahan din ang medyo maulap pa rin ang ating umaga hanggang tanghali, pero pagsapit po ng bandang hapong gabi, makakaranas pa rin tayo ng mga localized thunderstorms pa rin. So may mga isolated po na may kasamang localized thunderstorms po. 100% chance pong pag-ulan ngayong araw hanggang bukas daw yan ng Linggo. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. Yan. Sumunod na po si Pag-asa sa ating local weather advisory data feed na mataan na rin nila yung trough ng low pressure area. Yan. Nakakapekto na ngayon yung trough ng low pressure area. Yun yung tropical wave natin dyan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Yung pagitan niya, nandyan si 95W kasi. Yan. I-discuss natin yung status yan maya-mayang konti. Yung embedded naman ng southwest monsoon dyan sa may bandang kaluran, magpapatuloy naman ang mga kalat-katabag ulan dyan sa eastern part ng ating bansa pa rin kabilang na sa Luzon area, which is tatalakayin natin sa susunod na part video. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin ang napakamalawak ang ulan po na inaasahan natin magbubunsod ng malawak ang baha. So i-ready na naman po ninyo ang inyong mga flood control dahil huhusgahan na naman tayo ng malawakang ulan na ito. Lalo na sa Eastern Visayas sa buong parte na po ng Eastern Samar hanggang Leyte na po yan. Damay-damay na po, pati ang Bolat, Cebu Ayan kitang-kita naman po ang malawakan na moderate to heavy rain showers na ito. Ayan. Mula sa Himawari Satellite ay nakakaranas na ngayon ng malawakang heavy rain showers ang buong Southern Leyte, eastern part ng Samar, pagitan nga po, lalo na dyan sa may bandang Borongan hanggang Gian Eastern Samar. Damay na rin ang Tacloban hanggang Ormoc sa Leyte, hanggang Maasin na po yan. At asahan na rin mayamayang konti ang Cebu naman ang nakakaranas ng mga pag-ambon-ambon, and then dahan-dahan magiging malalakas na naman ang buhos ng ulan. Kabilang na ang Bohol, so madadamay na rin mayamayang konti ang bahagi ng Negros Region at Panay Island sa makakaranas ng kalat-kalatapang pag-ulan at posible pa rin kayo makakaroon ng malakas na buhos ng ulan ngayong maghapon na magdudulot po ng malawakang baha. Ingat na lamang po at sa ngayon overcast at maulap din ang buong paligid ng Panay Island. So maging sa bandang Iloilo, Mapakapis man yan, ay maulap ang inyong paligid at asahan po na medyo bugso-bugso muna ang mga pag-ulan. Then maya-maya, unti-unti magkakaroon din kayo ng mga moderate to some clusterized heavy rain showers dahil sa pagtawid nga po ng extension trough na ito mula sa tropical wave na si 95W po. Ayan damay-damay na po yan. Hanggang dyan na yan sa may bandang eastern part ng Mindanao. So buong Caraga, kasama na ang Surigao Region, pababa na yan ang Davao de Oro, Compostela Valley, and the rest ng Davao Region. Moderate to heavy rain showers po ang inaasahan ninyo ngayong pag-ulan dyan. Ingat po sa mga pagbaha, pero base na rin sa lumalabas kasi sa mga balita ngayon dahil napaka-issue ng flood control, ay ang pagbaha kasi sa Davao City, sa pagkakalam ko, bumabaha pa rin dyan pero mabilis din agad bumaba yung tubig baha dyan. Lalo na kapag halos very violent ang buhos ng ulan sa Davao City. Medyo tataas pa rin ng konti yung baha and then within 30 minutes, pag humupa na po yung ulan ay bababa rin kaagad ang tubig baha dyan sa Davao City. So maganda mukhang maganda kasi yung flood mitigation system nila dyan.
At nakita ko rin ng personal nung ako ay nagpunta dyan sa Davao City. Nakita ko rin yung mga area dyan, lalo na yung dito sa may bandang Matina. Yan, maganda yung flood control dyan. Nakita ko po yung ano niyan eh, malawak. Malawak din yung bukana, yung pagkakagawa. Yan. Yung buong Matina, kung titingnan dito sa may bandang Davao River, yung mga flood control dyan, nakahilera sa gilid eh. Yun yung design nung nakita ko. And then, buong boundary niyan, may mga flood control mitigation system dyan. Kaya papapansin nyo, kapag malakas ang buhos ng ulan, nagva-violent, medyo babaha ng konti dyan sa area. Tapos, pag tumigil po yung ulan, ay bababa rin kaagad. Yung tipong hindi umaabot ng lagpas bewang, yung ganun. Lagpas sa bewang na baha, hindi naman umaabot ng ganun. Na kayang ma-mitigate po. Yun na lamang ang advantage. May ibang portions lamang na under plan pa lamang po kasi hindi daw ata nabibigyan ng budget. Dahil kasi pinupolitika din kasi yung yung city, kaya yung ibang project hindi nako-continue. Sana matuloy po 'yan mga folks. Anyway po, ang malawakang ulan aabot po 'yan hanggang Sorsogon area po ha. So maging Ambar at ang Maguindanao po, moderate to heavy rain showers po. At maaring umabot pa sa pagka-violent rain showers. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin ha. So kung titingnan natin ang GK2A para makita natin yung pagka-heavy rain showers na sakop. Ayan, yung red na yan yung heavy rain showers po na nagpapang-abot ha. Yan. So makikita po dito is yung malawakang ulan po na umiiral. Tingnan natin kung latest po to. Kasi itong GK2A hindi siya latest. So alis po tayo dyan. Balik tayo sa pinaka real time na Himawari SAT. Yan, ito po, mas kita. Yan. Sa heavy rain potential, para ma-double check natin, ayan, heavy rain potential abot sa buong bahagi ng Sorsogon, Barm, and the rest ng North Cotabato hanggang central ng Mindanao. Yan. Maulap na rin ang buong bahagi nga po na Lanao del Sur hanggang Maguindanao del Norte. Ingat na lang po dahil maya-maya, asahan po ang malawakang ulan na inaasahan sa maghapon po. Yan. Magiging maulan po kayo dyan sa halos buong Mindanao area. Kabilang na ang Northern Mindanao. Ingat po sa mga pagbaha hanggang dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula po. Kalat-kalat na rin po ang mga pag-ulan sa inyo dyan at pabugso-bugso na rin ang heavy rain showers lalo na sa may bandang Zamboanga City at sa dulo po ng Basilan at Ulusulo po. Yan. Mas concentrated po ngayon ang ulan sa inyo dyan sa buong Mindanao halos. Especially mauuna nga pong bubuhusan ng malakas na ulan ang buong Eastern Mindanao hanggang dito nga po sa southern part ng Davao region po. Yan. So, yung flood control obserbahan po ninyo at maging sa may bandang Eastern Samar po. Dito, marami na raw nasira na flood control dyan dahil sa ilang araw po na naging pag-ulan po daw po dyan. May napabalita tayo, may gumuho na naman daw na mitigation. Hindi ko lang nabasa kung saan lugar, pero bandang Leyte daw po yun at Eastern Samar. Sana maayos din po agad dahil ngayon ay nakakaranas na naman kayo ng masungit na buhos ng ulan dyan. So pagdating naman sa bandang Mimaropa ay maulap po ang papawirin natin at asahan po ang kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog po sa maghapon dahil overcast pa din and gloomy ang ating paligid maging sa buong Southern Mindanao. Mula sa Calabarzon area kasama ang Metro Manila, patuloy tayong magiging overcast and gloomy po maging sa bandang central ng Luzon. So sa Central Luzon po, despite na medyo umaaraw-araw dyan, maya-maya nagiging overcast and gloomy rin tayo dyan at asahan ng kalat-kalat at pag-ulan na may pagkilat at pagkulog po sa maghapon. Lalo na sa may bandang Aurora region pa rin and the rest ng Quezon Province. Ganon din sa may bandang Bicol region na makakaranas din ng mga kalat-kalat at pag-ulan and the rest ng Southern Luzon po. Maulap at overcast and gloomy rin ang ating panahon dyan sa maghapon po. So magiging kalat-kalat po ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pataas na po yan ng Quezon Province and the rest ng extreme Northern Luzon. Well, sa kanluran naman ng Northern Luzon, magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat na mahina at katamtaman at minsan ng malakas na ulan. Bunsod pa rin ng tuloy-tuloy na habagat dito sa kanluran. Although hindi ganon kataas ang concentration ng water vapor sa may bandang Metro Manila o Manila Bay, pero sa may bandang Benguet, La Union,
at ilang bahagi po ng Ilocos Region ay magiging maulap at asahan ang kalat katapag-ulan hanggang Pangasinan at Zambales po. Pero dito nga po sa may bandang extreme northern Luzon ng Kalinga Mountain Province, yan, kasama na ang Ifugao at Apayao, medyo umaaraw-araw pa po sa inyo dyan. Partly cloudy to mostly cloudy ang medyo umiiral sa maghapon, kaya hindi mawawala ang mga kalat katapag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Dahil kahapon nga po, grabe ang naging pagkulog at pagkilat yan sa inyo, lalo na dyan sa may bandang baybay ng Ilocos Norte. So ganyan din ang mangyayari sa inyo, so wag baliwalain, magdala pa rin ng payong, bukod sa magiging maaraw, maya-maya ay magiging maulan naman ang magiging buhos. Kung titingnan natin sa pinaka-CIMS Doppler radar ay malawak ka po ang nakikitaan natin dito na precipitation estimation. Ayun, heavy to violent rain po ang nakikita. Sakop ang buong Eastern Visayas hanggang Mindanao na po yan. So mag-iingat po mga kababayan natin. Itataas natin yung opacity to maximum para makita natin yung mas high resolution ng image para makita rin ninyo. Ayan, makikita po ninyo yung malawakan na ito. Ayan, grabe po. So, asahan talaga natin magkakaroon po ng mga pagbahayan. Ganon din sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. So, may mga portion na magpapang-abot yan sa Southern Luzon. Kaya ihanda po ang mga payong anytime, mga folks. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Although, itong dalawang binabantay natin na bagong low pressure area, between 94 and 95W, wala pa rin significant na paglakas ng kanilang center wind speed. C94 ay 1,009 hectopascals yung kanyang center air pressure at C95 naman ay nasa 1,008 hectopascals po. At si 94W as of 11:15 AM kumikilos pa rin pakaluran sa bilis na 24 km/h at si 95W ay pa westward naman at 36 km/h naman. So mas mabilis po ang kilos nitong si 95W. So baka sa loob lang ng maghapon baka nasa bandang na yan, bandang southeastern Luzon na po yung lokasyon niyan. So tingnan pa rin natin baka kasi magbago pa yung forecast nito na imbis na magkakaroon ng pagsasanib yung dalawang ito baka humiwalay pa. Gaya nung nakaraang bagyo na nagkaroon tayo na hindi nangyari yung Fujiwara effect. Pero nakataas po yung gyre system ng dalawang bagyo na kung natatandaan nyo po, hindi siya nagsanib. So baka mangyari din dito kay 95 at 94W. So obserbahan pa rin natin mga folks. At as of 11:15 AM ang distansya ni 95W, kung pagbabasa natin ang reference point, ang dulong-dulo ng Guian Eastern Samar, nasa layo itong 698 km east ng Guian Eastern Samar po. Yan. Samantala naman, itong si 94W ay nasa south pa rin ito ng Guam. Pero kung pagbabasa natin ang reference point mula sa Mindanao, lalo na dito sa may bandang Bislig, ang reference point, nasa layo itong 2,087 km east ng Bislig, Surigao del Norte. Surigao del Sur. Yun, Surigao del Sur na pala siya. So, yun po yung layo niya mga folks. Malayo-layo pa itong si 94W. At since mabilis yung kilos ni 95W, kaya baka lumiit ang tsansa na magsanib po itong dalawa kasi mabilis yung kilos niya. Baka maunahan niya ng husto itong si 94W. Kailan lumalabas kasi sa forecast, paglapit nito ni 94W dito at ni 95 sa may bandang silangan ng Southeastern Luzon, magkakaroon na sila ng parang Fujiwara. Medyo sasayaw sila ng bahagya rito. Then mag-create po ito ng gyre system na kung saan ay magsasanib daw yung dalawa. Well, tingnan pa rin po natin. Dahil until now, within or next 24 hours, nanatiling mababa ang tsansa nilang dalawa na maging isang aktibo o ganap na bagyo. Kaya nanatili pa rin nating babantayan ito mga folks. At mula naman sa mga forecast ng tropical cyclone combination, wala pa rin active na combination forecast ng dalawang ito dahil low pressure area pa lang naman. At kung titingnan natin itong si dating bagyong Jacinto na naging international name na Nongfa pa dahil pumalo pa siya sa pagiging tropical storm category. So malawakan ang naging pag-ulan pa rin dyan kung titingnan natin sa satellite imagery. Ayan, so grabe pa rin ang pag-ulan na umiiral sa may Vietnam at umaabot na nga po ito hanggang Laos. Yan.
hanggang dito na sa may bandang Bangkok, Thailand. Yan, hanggang Thailand umaabot na po yung outer rain band nitong si dating bagyong Jacinto na naging Nongfa. Yan. May sustain of 84 km per hour at bugsong umaabot ng 109 km per hour. Pero mabilis ang pagkilos niya pakanluran, 20 km an hour. So, yun po. At mapapansin nyo po yung forecast nitong si bagyo Nongfa, tila tatawid pa ata ito ng buong Thailand hanggang sa makatawid na ito dito sa bandang territorial region. Yan. So, sakop pa rin ito ng Thailand. Then, posible pang mag-Myanmar pa ito. So, grabe. Ingat na lang po sa mga kababayan natin dyan mga folks dahil yung forecast ay makikita nyo naman ay may posibilidad pa itong makaabot ng Myanmar. Ngayon ko obserbahan naman natin yung magiging galaw ni 95 at 94W gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Una sa ating West Pacific Basin nga po in the next 24 hours po ay nasa at least 20 to 25% yung development pa rin ni 94W at by within 48-hour period ay tataas muli siya. So naglalaro-laro pa rin sa hanggang 25 to 30% yung chance siya ng kanyang tropical cyclone formation prediction. Dahil kita naman mataas ng kanyang vorticity at almost strong na po na cyclonic na itong si 94W. Yan. So mapapansin natin dito yung galaw ng dalawa ay meron na silang range na magpapang-abot at maaring mag-merge po itong dalawa. At kung titingnan natin sa Global Spectral Model, malinaw naman po dito by September 1 nga po to 2. Tingnan natin kung nagbago po yung oras and then ayan. So by September 1, magkakaroon na po sila ng parang tila Fujiwara effect. Yan. Magkakaroon na to ng parang monsoon gyre dito na unti-unti hahatakin itong si 95W, then magsasanib kay 94W habang makapasok ito ng Philippine Area of Responsibility by September 1 nga po or September 2. Yan, base na rin sa forecast natin at report kahapon. Yan, papasok ito at depende pa rin po kung ito ay mag-intensify at kung sakaling mag-intensify ito pagkapasok ng PAR at naging tropical depression, tatawagin natin yan sa local name na Kiko. Then ma-absorb itong C95W dahil magkakaroon nga po ng pagsasayaw ng dalawang ito. Then e-exit din kagad itong C94W na unti-unti nagsasanib na po o halos na-absorb na niyan lahat C95W. And then kasabay ng paghatak sa ating habagat na magpapaulan po sa halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. Yan. So aabot din silang bahagi pa rin ng Calabarzon at Metro Manila. Yan yung galaw kasi ng ating habagat na hahatakin nitong C94W. Pero depende pa rin yan sa pag-intensify po ni 94W kahit na magsanib silang dalawa ni 95W po. So kung hindi pa ito naging si Kiko, just in case po, malamang yung hatak sa habagat medyo mahina lamang yung hatak. Yun. So magdadala lamang ng mga malawakang ulan sa buong bahagi nga po ng Southern Luzon, Visayas at northern part po ng Mindanao. Yang duration na yan, mga September 1 to September 2 onwards na po yan. Yung makikita natin ng mga pag-ulan. Kaya lang ngayong araw pa nga lang po ay mapapansin na ninyo, nagkakaroon na tayo ng hatak dito sa ating southwesterlies at nagkaroon na po ng extension trap na nagpapaulan ngayon dyan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya ingat po dahil asahan po ang mga malawakang pagbaha dyan at tuloy-tuloy po yan hanggang sa papasok po ng September 1 to September 2 na po yan. Tuloy-tuloy po yan. So sa mga nagtatanong kung hanggang kailan pa ba uulanin yan, hanggang ano na po yan, hanggang sa una at ikalawang araw na po yan ng September. Yan. So malinaw po yan mga folks Then kasi habang babaybay nitong si 94W ang boundary ng PAR natin sa dulo, hahatakin pa rin niya ang ating habagat hanggang September 2 at maring tumagal pa yan hanggang September 3 kasi tuloy-tuloy pa rin ang paghatak sa ating habagat kahit na nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So most of Southern Luzon po yan at Visayas. So be ready na lang yan mga folks. At mula sa ating mean sea level pressure nga po ay mukhang magre-intensify ito o lalakas pa siya ng husto paglapit nito sa baba ng Okinawa Island. Yan. Ito yung by September 1 or September 2 papasok ito ng PAR, then
By September 2, exit din kagad ng PAR. And then by September 3, dito magkakaroon pa siya ng paglakas. Baka umabot pa siya sa pagiging tropical storm pagpasok ng September 3 o September 4. Pagka-exit po nito ng PAR. Yan o. Lalapit ito sa may bandang south of Japan, bandang Okinawa Islands. Baka dyan pa lamang siya magiging tropical storm na itataas siya ni Japan Meteorological Agency. Pero wala na masyadong epekto sa bansa kapag nariyan na sa may bandang Okinawa itong si 94W kung sakali mang hindi naging Sikiko. So malinaw po yan mga folks ha. May maliit pa rin na posibilidad na makakapasok ito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit yan ng bandang September 1 o September 2. Anong araw ba yun? Lunes po yan hanggang Martes po. Yan. So malinaw yan mga folks. At wala naman tayong nakikita na medyo bubuntot dito kay 94W. At mula sa tropical cyclone strike probability natin, ilang beses na natin itong inuulat na naglalaro sa 30 to 40% na 20 to 30% rather yung magiging pag-ulan. At apektado na nga po ang buong Eastern Visayas at Mindanao ngayong araw. So hanggang August 31 po yan, bukas. At expected po ang magiging extension forecast yan hanggang September 1 to September 2 habang nagsasanib po itong si 94 at 95W po by Monday or Tuesday. Ayun, so tataas pa yan hanggang 50 to 60% yung pinaka-strike probability niya in center. So magiging apektado po ang Southeastern Luzon daw at Eastern Visayas, kabilang na ilang bahagi sa Quezon Province, Bicol Region hanggang Northern Luzon. Yan ay hanggang September 2 na po yung forecast ng Tropical Cyclone Genesis nitong si 94 at ni 95W na magsasanib po. Yun po yung malinaw dyan mga folks ha. And then according sa Global Traffic Hazard, by September 10 daw mukhang bababa na po yung ating unti-unti hihina na po yung habagat. Bahagyang mababawasan na po yung ating habagat dahil medyo nagpaparamdam na rin po itong northeasterly surface. Sa ngayon, northwesterly pa lamang po yung medyo umiiral pa. Wala pa yung northeasterly surface wind flow o yung mismong amihan natin na malamig. Medyo warmer pa lang na hangin na nanggagaling po dito sa may bandang northwestern Luzon po. Dahil tiningnan ko rin sa aking monitoring gamit ang aking weather station yung mga nakaraang araw for the month of August. Nakita ko po na nagkakaroon na tayo ng northwesterly wind flow na. Yung northwesterly na yan, nanggagaling po yan bandang China po yan. Hindi sa may bandang Siberia. Dito sa may bandang China pa lamang siya nanggagaling. Kaya medyo mainit-init pa po yung hangin na dumadaloy dito sa may hilagang bahagi ng Luzon. Kaya dadalas po ang localized thunderstorms natin sa una hanggang ikalawang linggo po ng September. Kapag ganun po nangyari, medyo warmer po yan. Ano po ang basehan natin? Maya-mayang konti dahil kung titingnan natin yung GFS muna para sa magiging daloy ni 95 at 94W. Halos kapareho lang ang pinapakita. Yan, surface track pa lamang kay ECMWF. Pero malino naman sa paliwanag natin dito sa ating mean sea level pressure po. Yan, kay NAVGEM halos stationary lamang yung forecast niya. So ano po ba ang dahilan natin o anong basehan natin na magkakaroon tayo ng mga sunod-sunod na localized thunderstorms sa parting hilaga ng Luzon? Pagpasok po ng una at ikalawang linggo po yan ng September. Yan, tataas po yung pagiging violent thunderstorms. Una, papakita ko po yung record natin sa station all-time records. Mismo sa weather station ko po ito ha. Titingnan natin yung wind direction. Mapapansin nyo po, since August 1 ay umiiral na po yung tinatawag natin na northwesterly trade wind o northwesterlies. Yan yung hangin na nanggagaling po sa may bandang mainland China, then humahawi dito sa atin sa Northern Luzon po. At nakita naman sa aking weather station hanggang August 11 dumaan na po yung mga bagyo, makikita nyo po yung hangin na dala. North-northwest po ang galing ng hangin, hindi southwest. Nagkakaroon pa rin ng southwest dahil meron pa rin tayong umiiral na habagat. Ayan, then bumalik po yung pag-iral ng habagat natin by August 17. Yan. And then lumalakas na naman yung northwest o west-northwestward na flow ng northwesterlies hanggang sa August 26, and then umiiral yung ating habagat uli sa huling mga araw na po yan hanggang ngayon. Actually hanggang August 28 nagkaroon tayo ng habagat, yung iral ng habagat, southwest winds.
hanggang nung August 29 kahapon. So mapapansin nyo po, umiiral-iral na po yung northwesterly wind flow. Hindi kagaya nung July, puro habagat ang umiiral. Pansin nyo po, ito yung recording ng wind vane sa akin sa Caloocan. Sa amin sa Caloocan po yan. Yan yung mismong reading ng aking aparato mismo. So malinaw na nagpaparamdam po yung northwesterlies na hangin. Ano? So ito po yung parang senyales na yung parang autumn season. Usually kasi ang dryer na warm air ay northwest po nanggagaling yung hangin. Yun yung parang hot dryer na hangin mula sa hilagang kanluran po. So yun po yung parang pinaka-autumn season pagka northern hemisphere based. So hindi pa talaga siya yung pinaka-amihan, yung lamig na nanggagaling sa Siberia. Wala pa pong umiiral na hangin amihan o yung northeasterly surface wind flow. Pag lumalabas na po yung northeasterly surface wind flow, diyan na po, palatandaan na po yun na nagkakaroon na po tayo ng amihan. Kung papansin nyo po nung January, ay no, papapansin nyo puro northeasterlies. North, northeast, northeast, north, northeast. Ibig sabihin yan po yung pag-iral ng ating amihan. Amihan season talaga natin yan. Kaya mapapansin nyo, northeasterlies pa rin. Pero pagsapit ng mga buwandang August o September, mapapansin nyo, north, northwest o northwest po yung daloy ng hangin. Yan yung parang pinaka-autumn season. Kapag autumn season kasi, di ba, taglagas, hot dryer po yung hangin yan. So medyo maalinsangan tayo niyan, pero mabugso ang hangin mula sa hilagang kanluran po. So at least may paliwanag, meron na tayong mas actual, mas accurate na paliwanag po diyan. Yan. Kung babalikan ninyo last year, 2024 po, nung pumasok po ang November, mga bandang mga October po, mga mag-o-October na, ayan o. Medyo umiiral na po yung north-easterly surface wind flow nito. Nagparamdam na siya nung bandang September 23, yan. Pero umiiral pa rin dito nung last year kasi is umiiral po yung amihan pa rin, yung habagat natin, yung southwest monsoon pa rin. Nagkaroon pa rin ng southwest monsoon. Pero nagpaparamdam na po dyan yung northeasterly surface wind flow o yung amihan. And then pagpasok ng October, although meron pa rin tayong umiiral na southwesterlies, manipis na lamang yan, umiiral na po yung northeasterly surface wind flow by October na po last year. Diyan, nagpaparamdam na po yung amihan. Pero hindi pa ganun katindi, medyo manipis pa lamang po yung amihan niya. Bandang Taiwan pa lamang nararamdaman yan, tsaka bandang extreme nodal Luzon pa. Hindi pa totally sa buong nodal Luzon po umiiral pa. Then pagpasok ng November, dyan na po tayo medyo giniginaw-ginaw na kasama ang Metro Manila. Kung natatandaan ninyo, di ba, last year. Kasi malakas na po yung ating amihan by November na po yan, last year. So malamang ganyan din ang mangyayari this year na darating po. Yan, by this year po na darating, malamang by September po ng kalagitnaan, malamang magpaparamdam na dyan yung northeasterly surface wind flow po. Yung pagpasok po ng amihan. Although yung ating monitoring for amihan season ay mga bandang katapusan na po. Transitioning period pa lamang po kasi ngayon ang ating amihan. Yan, mga medyo transitioning pa po yan. Mga starting yan ng mga bandang September, mga September 10, medyo magpaparamdam na kasi yan. Pero usually kasi mga September 16, ganyan. Naglalaro po, magpaparamdam na ng unti-unti yung ating amihan. Manipis na manipis pa lamang yan. Siyempre, slowly pa lamang dadalo yung malamig na hangin galing ng Siberia. Kapag unti-unti yan, dyan na po nagsisimula yung transitioning mula sa pagiging habagat into amihan season po. Kasi papasok po ng September kasi, autumn season pa po natin yan o tagtuyot pa. Yan. At makikita natin, sa Northern Hemisphere po yan, mapapansin ninyo, ang August to September nila is tagtuyot. Yung peak ng autumn season talaga September. Yan. Kasi nagpaparamdam na ngayong August yung northwesterly trade wind, yung northwesterlies. Ayun, so malinaw yung mga folks ha, mas dinetalye ko na po at medyo pinapaulit-ulit ko na po ipinapaliwanag sa inyo para maintindihan nyo po na kung meron na daw ba tayong amihan. Ang masasagot ko po dyan, wala pa po tayong amihan. Pero meron na po tayong trade wind na nanggagaling
sa hilagang kanluran o yung tinatawag na northwesterly trade wind na, nagpaparamdam na siya. Yan yung hangin na medyo warmer pa, medyo warm pa na hangin siya. O sa Northern Hemisphere, tinatawag na nila itong autumn winds. Autumn winds po, ganun. Para at least mas maintindihan natin kasi may autumn season nga po. Pero sa Pilipinas kasi wala tayong tinatawag na autumn Sa Northern Hemisphere na nilang ginagamit yan. Sa atin sa Pilipinas, parang tagtuyot yan sa atin. Or tagdagas. Sorry, alam ko taglagas sa atin yan. By month of August to September. Yan. So, hindi pa po, wala pa po tayong amihan yan Para malinaw lamang sa mga folks, mga bandang September pa po talaga na magsisimula pa po dadaloy unti-unti yung ating amihan. Probably mga kalagitnaan yan ng buwan dahil under transitioning na po tayo ngayong ngayong katapusan na. Yan. Since bukas 31 na, starting na talaga yan ang transitioning mula sa pagiging habagat into amihan season. Dahil may pagkakataon pa po kasi pagpasok ng September, iiral pa rin yung ating habagat. May pag-iral pa rin tayo ng mga habagat yan minsan. Mag-aagawan na lamang po yan. Yun. So, pero expected din po yung ating habagat yan, medyo dadalas na magkakaroon na ng monsoon break niyan. So, malinaw naman po dito sa ating chart, which is yan yung record ng aking dominant wind direction mula sa aking weather station sa Caloocan. At kitang-kita naman ninyo yung pinaka-month, kung ano talaga yung eksakto na nagaganap po yung mga season cycle natin. Sa ulat indol, well, wala naman tayong bagong malakas-lakas na mga pagyanig na detect. Bandang hapon, may mga at least mga magnitude 3, halos magnitude 4 lamang. Mga bandang 3 o'clock. Then the rest, wala naman tayong nadetect base sa aking seismometer sa Caloocan. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBox mula kaninang madaling araw. Kung mayroong isang magnitude 4, yes, mayroong isa, magnitude 4.6 po ito sa dulong-dulo po ng southeast ng Sarangani Island, Davao Occidental pa rin. Sa halos sako pa rin ito ng Indonesian Peninsula. 2:42 AM po ito naganap na may magnitude 4.6 at lalim na 33 kilometer ang epicentral depth. Malayo naman siya, so halos hindi natin ramdam yan sa may man ng Mindanao. However, ay marami-rami na rin ang total niyan sa mga pagyanig sa may bandang Mindanao. Pero ang medyo good news, mukhang hindi nadagdagan ng ating magnitude 5.0 base dito po, at wala tayong nadagdagan pa na kasunod ng magnitude 4.0 kaninang 2:42 AM. At kung mapapansin natin, marami nakagad yung mga minor earthquakes natin. So, bibilangin na po natin yung total earthquakes ngayong araw kung aabot na ba sa 1,000 ang ating total earthquake. Gamit po ang ating historical earthquake mula ngayong araw at for the month of August po. Yan. Total earthquakes natin ngayon, nasa 949 earthquakes po. 910 dito sa magnitude 2.0 pataas. At magnitude 4 naman ay 37 at nanatiling dalawang ating magnitude 5.0 pataas. So far, wala tayong nadagdagan pa na another magnitude 5. So, mukhang pinakakonti muli ang ating medyo malakas-lakas sa pagyanig sa bansa ngayong month of August. So, medyo good news to ng konti, pero manatili tayong mas alisto dahil maaring mag-energize yung mas malakas na biglang pagyanig, lalo na sa hilagang bahagi po ng bansa. Lalo po tayong magiging alisto po niyan mga poksa, the more na mas tipid po ang mga malalakas na pagyanig. Mas lalo po tayong mag-iingat at lalong maging mas ready po. Dahil the more na tumatagal po na nagkakaroon ng malakas na pagyanig na release, the more na mas may mga teorya tayo na nag-iipon na yan ng mas malakas na energy release doon sa pinaka-tectonic plate natin. So, ano man sa area, lalo na sa Nodo Luzon, at least medyo ready po tayo Lalo na sa bandang Bangged, di ba? Medyo malakas ang naging pagyanig dyan sa may bandang Bangged. Malakasan din ang pagyanig dyan. Kabilang na rin sa may bandang Central Luzon din. Sa katimugan naman, bandang Batangas or bandang Mindoro. Lalo na dito sa may pagitan na po ng bandang Lubang. Yan, madalas malakas-lakas sa mga pagyayinig natin dyan. So, ingat na lamang po anytime. Lalo na't masyadong tipid ang mga malalakas na pagyanig natin sa bansa. At narito naman ang ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, August 30, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, August 30, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na. Bagamat asahan pa rin natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, maging dito sa Metro Manila dahil overcasting gloomy pa rin ang lagay ng ating panahon, bunsod pa rin ng habagat sa kanluran. At ingat naman dyan sa Eastern Visayas o halos buong Visayas at Mindanao dahil kayo po ang makakaranas ng mas bugso at masungit na panahon, dala naman ng extension ng surface trap o yung tropical wave nitong C95W po ha. So mag-iingat po ang lahat lalo na sa aasahang pagbaha. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa pinaka-data feed ng ating weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.